Ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Ito ay gawain ng isang kulto, gawain ng kampon ng kasamaan. Huwag po kayong magpa-register sa ganyang klasing samahan. Alam niyo ba, yung salitang cult o kulto, historically, hindi naman talaga siya masama. Ang kulto ay galing sa salitang Latina cultus at mula sa pandiwang colere. At yung colere ay may mga kahulugan katulad ng to cultivate, to inhabit, to care for, and to honor or to worship. Nung una, hindi naman talaga negatibong salita yung kulto. Actually, isa itong general term para i-describe yung paraan o sistema ng pagsamba. At nagkakaiba na lang siguro sa kung sino o ano yung pinapatungkulan ng pagsamba na yon. Halimbawa, yung cult of Apollo, na ang ibig sabihin ay sistema ng pagsamba kay Apollo. Isa pang example ay yung imperial cult, na nangangahulugang pagsamba sa emperador. Kaya kung mapapansin mo, hindi talaga siya negatibo yung dating. So, generic term siya para i-describe yung isang uri o sistema ng pagsamba. Ngayon, noong 1800s, habang patuloy na umuunlad yung pag-aaral patungkol sa religion, anthropology, and sociology, nagsimulang gamitin ng mga scholar at ng mga akademiko yung salitang cult para ilarawan yung mga maliliit na religious group movements noon. So, technically, hindi pa rin naman masama. So, description lang siya, di ba? At dumating yun 1960s hanggang 1980s. At dito na talaga nagkaroon ng malaking pagbabago sa pakahulugan kung ano yung salitang kulto. Sa US at Europe, maraming lumitaw na mga bagong spiritual movements na may mga charismatic leaders na nag-e-endorso ng communal living o yung pamumuhay ng sama-sama na mayroong mga anti-establishment principles. At mas nagbago pa yung lahat ng mangyaring Jonestown Massacre na kung saan 900 mahigit na tao yung namatay, kabilang yung 300 bata. Sa utos ng kanilang leader na si Jim Jones. At dahil sa pangyaring yun, mas lalo pang tumibay at mas naging popular yung pag-uugnay ng salitang kulto sa mind controlling, manipulation, at dangerous obedience. Pagkatapos nito, mas lalo pang naging negatibo yung kahulugan ng salitang kulto sa publiko dahil sa mga sumunod pang mga high-profile cases na nangyari na involved pa rin yung mga charismatic leaders. Ilan dito ay yung Waco Siege at yung Heaven's Gate mass suicide. Simula nito, yung salitang cult ay nabalitan na yung meaning sa general public. So, hindi na siya madalas na ginagamit ng mga sociologists at ng mga eksperto dahil loaded na yung salita ng maraming preconceived ideas na negatibo. Ngayon, sa modern Christian theology and apologetics, ang kulto ay tumutukoy sa mga grupo o relihiyon na gumagamit ng Christian language o Christian identity, pero lumilihis sa pangunahing aral o pangunahing tinuturo ng apostolic faith at historic Christian orthodoxy. Ngayon, sa Christian perspective, paano natin malalaman kung ang isang grupo o relihiyon ay isang kulto? And madalas, actually, yung mga warning signs na nakikita natin sa mga posibleng kulto ay tinitingnan ng mga members nila na biblical submission, disiplina, o pagiging tapat sa kanilang pinaglilingkuran. Ngayon, ito yung mga karaniwang palatandaan na ginagamit sa Christian theology and modern apologetics para matawag o masabi natin na ang isang grupo o relihiyon ay kulto. Unang-unang tinitingnan ay yung kanilang core doctrines. So, dapat itanong natin yung mga sumusunod na tanong. Para sa kanila ba si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao? Eternal ba siya? Sa kanya lang ba nagmumula yung kaligtasan? Ngayon, yung pangalawa naman na dapat natin tingnan ay yung authority na naging pamalit o kapantay na ng Bible. Ano yung mga example na to? Halimbawa ay yung may mga bagong propeta o mga bagong sugo. Mga bagong revelation na kapantay o minsan masigit pa sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. May mga exclusive na interpreter. Ang ibig ko sabihin dito ay yung
mga paniniwala na sila lang yung maaaring makapagpaliwanag ng kasulatan. At mga bagong aklat na madalas ay hindi mo pwedeng questionin. Pangatlo, dapat din nating itanong yung paraan ng kaligtasan sa kanila. Ito ba ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, sa espesyal na kaalaman, sa pagsunod sa kanilang leader o sa kanilang grupo na sinasamahan, sa paggawa ng ritual? Pangapat ay yung pagkakaroon ng exclusivist claim. Anong ibig kong sabihin dito? Ito yung mga organisasyon o mga relihiyon na ang kaligtasan ay nakatali sa kanilang grupo at hindi mismo kay Kristo. Ito yung mga grupo na madalas na nagsasabi na walang kaligtasan sa labas namin. Kapag umalis ka sa amin, umalis ka na rin sa Diyos. Mga ganon. Pero tandaan din natin na yung historic Christianity ay may exclusivity claim din naman. Pero ang punto nung pang-apat natin ay ang kaligtasan ba o yung exclusivity ba ay nakapatungkol sa mga taong na kay Kristo o patungkol lang sa pagsapi mo dun sa samahan. At panglima ay yung control. Ano naman to? Madalas sa mga kulto actually ay bawal magtanong. Madalas ay may guilt tripping at fear-driven yung kanilang organisasyon. Mayroon ding isolation manipulation. Ito yung kapag alis ka sa kanila ay i-isolate ka nung family members o nung mga taong dating kasama mo. At mayroong leader-centered identity. Ito yung sobrang pagpapahalaga doon sa kanilang leader na halos kapantay na nung kanilang Diyos. Yan yung 5 sa mga common identifier para masabi natin na ang isang samahan o isang relihiyon ay kulto batay sa Christian perspective. Pero reminder para sa atin, hindi naman dahil meron lang na-check na isa, ibig sabihin kulto na kaagad. Binigay lang natin yan para maging guide. So habang mas dumarami yung na-checkan na item dun sa 5 na yon na binigay natin, mas lumalapit sila dun sa definition natin ng salitang kulto o dun sa modern definition natin ng salitang kulto. At kung isa ka sa mga tao na nandyan ngayon at marami o halos lahat sa mga binigay natin ay present, maglaan ka ng panahon para magsuri. Pinakamabuti na bumalik ka sa Bible at bumalik ka sa history para i-verify mo yung maraming mga katotohanan. Hindi masama ang magtanong sa lahat ng bagay. Ang masama ay kung lahat ng bagay ay tinatanggap mo ng walang pagtatanong. Yun lang.